Hindi ako makapag-deodorant. Sige lang wala. Oh, ito mo. Ngayon ko lang nakita nito sa Manila ulit to. Ganyan ano, no? Na. Nung panahon ni PRRD, bumabaha rin naman sa Metro Manila, pero mabilis kasing humupa, no? Hindi, tsaka hindi ka Mabilis Tsaka humupa. hindi tumataas kasi dire-diretso din Kasi yung nga, drainage. oo, kasi nga malinis yung mga drainage. Yes. Kasi yung mga gastos sa dredging, sa desiltation, Yun ang ginagawa tumataas. talaga. Kasi talagang kailangan Yes. gawin. Tsaka bago pa magkabagyo, malinis na lahat. Oo, exactly. Kumbaga laging always ready for heavy Pero rain. ano, ang tagal nang hindi bumabaha ng ganyang levels. Hindi. Mas malin dito. Never ako nakaramdam na ganito. Wala pa nga to yung malalakas na hangin eh. Kasi ano lang yun eh. Malakas na. Habagat powered Karina yan. Kasi si Karina hindi naman talaga, ang tama niya, hindi naman talaga sa Metro Oo, Manila hindi. eh. Ang tama niya sa North eh. Mahaba lang yung ulan na kung maganda yung drainage mo, it will have time to do. Ano pa yan, napatigil-tigil pa si Karina. Oo. Oo. Hindi pa yung kagaya ng undoy na dire-diretso. Na dire-diretso. Oo. Exactly. Diba? Hindi. Ano bang hindi mo nga sa Paranaque, Las Piñas at Muntinlupa? Ano? Hindi mo mahal. Talaga? Laguna Bay, di ba? Oo. Yung kaibigan ko, parang Ibig sabihin ginagawa pa rin nila yung naglilinis pa rin sila. Oo, maayos doon. Oo. Kasi sa Laguna Bay, around 66, may ano yun eh. May, ang tag ito, may parang may floodgate doon. Mukhang nakasara yung floodgate. Para hindi doon pumunta. Oo. Sige. Tuloy, ang nangyari, ang tubig. I-post ko madam sa ano tuloy sa page ang iyong pristine skin. Tuloy siguro, ano nangyari. Hindi Nag-glow. Nag-glow, walang ka-chismis-chismis. Tingnan mo. Kaya kapag ka nag-film Oo, ako, di ba? Oo, walang ka-glow. Talagang Lumiliwanag pantay ang eh. lahat. Pakonti na lang, pabumbilya ka na. Pabumbilya ka na dito, madam. Pag ganun na yung shape. Ito filter yan. Wala pang filter yan sa Oppo. Kausap ko kasi yung kaibigan ko na taga roon. Kasi Oo. kung pupunta mo yung place nila, Oo. parang kunyari dito kami, Oo. sa area nito. Sila pababa ka. Tapos papunta pa doon. Pag doon sa area nila, parang a few meters, Oo. Laguna Bay na. Oo. Pero, sabi ko sa kanya, uy, ano nangyari sa inyo kanina? Sabi niya, wala, hindi naman kayo binaha. Mama ng lugar, hindi kayo binaha. Oo, walang baha. Okay yung management nila. Oo. Las Piñas, Sabihin, normally binabahan din sa Las Piñas, Oo. wala rin. Paranaque, may isang area sa Paranaque na binaha, which is yung regular binabahan naman. Pero, nasa ano siya, andun siya sa may kalsada. So, ibig sabihin, malayo siya sa ano, malayo siya sa tao. Oh, unlike dito sa may Manila. Imagine mo dun sa may, asan yung ano, yung may gilid na bulutan. May? Gilid. Manila area yun eh. Manila ngayon. Ah, Malapit sa Lasal, ewan ko malapit sa Lasal yun na ano area. malamang kasi doon talaga yung bahain eh. Doon Oo. talaga yung grabe yung baha. Ano nung dati, kasi doon sa area na yun yung school ko before eh. Oo. Pag inabot talaga ng ulan nun, wala na, ihintayin ko na magpaumaga. Natutulog ako sa school. Kasi talagang papahintayin ko talagang bumaba, otherwise hindi ka makakatawid. Ganon. Wala sa Intramuros. Ayan. Yung Intramuros, medyo ano lang, ang pahupain pa lang yung sa may bandang Rose Boulevard. Oo. Ayun. Ay, mag-hi lang ako sa mga, hi Juro, hello, may Lulu Pop, hello. Tapos Um, nangyari yung Gilberto. James Pecker, ayan, Ano tayo ito? pakikurot koko sa pisngi, madam. Charot. Backup kurti natin. TJ Baud, hello. Vic Perez, hello. Madam, ang dami pasabog ni Cathy? Oo nga eh, actually alam mo, ini-invite ko si Prof. Ana na mag-join, na sama-samang mag-react. Mga PhD, si Sas, si Prof. Ana, tsaka si Prof. Batu. Ayun. Hello, Pablo, Franco, Tolingin, Mark Pagdanganan. Sino ba yun? Saan ka, madam? Coffee shop. Nasa coffee shop. Ayan. Kung saan Ano kami pa kami? nakatao. Hindi ko rin alam eh. JDV Cafe? Ano ba to? Ayun. Andyan si... Watching from Dubai. Hi, Miss Lynn. Dwayne there. Hello. Kumusta naman ang Universidad ng Pilipinas? Oh, shit. Nasa banyo ba kayo? Alam mo ka ba? Uy, grabe. Grabe, in-stable. Ang aesthetic kaya ng ano.
Grabe makabanyo si Osha to. Ganito ang banyo nyo? Gano'n naman ang banyo nyo. Hindi kasi kulog nga yung ano. Hindi, tsaka puro puti kasi. Oo. Sa bagay, yung mga banyo ka na hindi mo magkakita, hindi ko dito. From FB to YT and now TikTok. Ganito ka. Nakabulan niya mo sila. Ano pong ganito? Sabi niya yung audio daw. Kasi audio nga kasi Kulog kasi. Oo. Actually kami lang tao dito. Oo. Naingayan na sila sa amin. Pinalayas na namin. Char. Kung selos kayo magkakantuhan kami. Hello. Ano, tawag dito pag-usapan natin yung kay Cathy Binag mamayang alas 10. Yeah. Ayan. Mahaba-habang live to. Magtimpla na kayo ng kape. Ayan. Ay, nakita ko na naman si Sir Kulo. May tanong ako, hindi naman niya masagot. Sino to? Si R. Kilala mo to? Ano yan? Ano yung tanong? Nakita na naman si Coco Locoy, may tanong ako, hindi naman niya. Ano yung tanong mo? Di ko alam ang tanong. Ano daw sagot mo, R? Ano yung tanong na hindi ko masagot? Sige, nagtatanong pa, saan kayo? Uy, ako sa'yo. Tigilan mo ako. Tigilan mo kami. Tingnan mo. Hindi ka naman magpapakita. Pag hindi nagpapakita, walang karapatang magtanong. Oo, huwag ka magtatanong. You don't have any right. Yeah. Kaya, kasi naugali mo. Tigil, Gir! Ewan ko sa'yo. Saka malaking drawing. Nagtanong lang na ba? Nurse ka naman, hindi ka naman architect, pero ang hilig mo mag-drawing. Hindi nga, kung nasa Cebu ka nga, sige nga, uwian mo kami ng OTAP, tig isang box. Oo. Nasa Cebu ka, di ba? Oo. Sige nga. OTAP, isang box. Sige nga, tumalon ka nga sa Kawasan Falls. Sige nga, kung nasa Cebu ka, tumalon ka sa Kawasan Falls kayo. All cups pa siya sa ano, all cups pa siya sa Cebu niya eh. Sakay ka nga ng whale shark. Dried mangoes na. Hanggang kailan ka dyan nasa Cebu, ano, Gear? Cebu ako ng ano eh, magsisibu ako next week. This week. Ayan. Ito sa party pala namin sa bagong kampa. Yung sa bagong... Ito na naman, didishit na bayaran, swelduhan na ba? 3 days. Ano, 3 days? Ano yan? Saan nakukuha yung sweldo, Angelito? Basta, all expense mo. Mukhang kayas. Allowance na lang. Ayan. Gifting trolls. Nagsama-sama na naman. Yes, of course, gifting trolls. Imagine mo yung isa galing Bicol, pumunta ng Manila, nagstay sa Pasig, tapos ako taga Paranaque, pumunta ng Pasig, tapos pumunta kami Bulacan. Ganun po kami ka-effort. Ganun ang mga trolls. Alam niyo kung bakit kami pumunta ng Bulacan? Kasi naglugaw kami ng may utak. Ay, hindi tayo nag-picture ng lugaw na may utak. Ay, dun sa may lugaw na wala. Ayos, may lugaw wala. Oo, sayang no. Next time. Oo. Dun sa labas lang. Oo. Gusto ko Joey and the PhDs. Shucks, 12-hour live yun. Oo nga eh. Tayo natin. Ako mukhang ano yan. Manugo yan. Oo. Well, Sino yung kasama yung nung isang gabi? sa... Kausap niyo na galing government? Yung Saan? may edad na, yung kasama si Doc Batu, si Eats. Si Tita Eat abroad? Hindi, yung isa pa. Yung Eliano pangalan, pangalan. Sino yun? Yung may edad na nakausap niya. Na from the government din, before. Parang 2 nights ago yata. Parang gusto ko eh. Hindi ko matandaan. Ang tapang ni Cathy, sabi ni Brian. Oo, actually tapang niya eh. Ang tapang niya. Well, may mga may bigay lang ako ng impression ko. I think, parang, I'm taking her story as it is. But I am very welcome to people na gusto siyang i-debunk, gusto siyang di ba, put your cards on, lay down all your cards, yun. So ngayon, ito si Cathy, she's living in Davao, she's talking now, kung ano ba yung motivation niya or whatever, I also want to know, ganon. Kasi parang, what I get from her, ang sinasabi niya kasi, nakikita ko yung pambubuli na ginagawa ng administration ngayon. So, kumbaga parang, itong mga tao na to, ganun din yung ginawa daw sa kanya, binuli-buli din daw siya. Ganyan. So, I do not know the extent of that. I do not know kung ano yung niya. Pero, ang bibigat ng accusations niya. Like, for example, sinabi niya na si First Lady Lisa Marcos, inoferan siya ng pulburon, di ba? White t-shirt.
Oo, at white t-shirt ang ano nila, gano'n. Sinama niya na silang Dameo. Oo, pinangalanan niya na. Si Inigo Sobel pala kasama sa pinangalanan. Inigo Sobel, si Anton Lagdameo, Tony Boy Florendo, BBM at saka si Lisa. So, Yung parang ka-Voltis 5 yata nila, parang yun din yata yung member ng... Yun din. Kaya mo din Let's vote in. Nag-vote in sa ano. Na-block ko si Maria Clara. Alam, ba't mo siya binlock? Miss Cathy Binag, yes. Nagulat ako kanina ko lang naalala ulit si Cathy. Batchmate ko yan. Sabi ni Ron, really? Really, Romel? Madam, tingin mo maglalabas sila VP Sara na sarili nilang senatorial candidate? Sabi ni James, I do not really know. I do not really know. Let's cross the bridge when we get there. Oo. Ay, Jing Paras pa. Si Sir Jing Paras. Oo, yun. Tama. Dati nga siya nag-work sa government. Nabot ako lang yung kwentuhan niya kasi mga around 2:30. Pumasok kasi siya parang late na. Actually, antok na ako nun. Kasi nga, pagod na ako this week dahil ang dami kong inaasikaso mga errands. Ganun. So, nag-BIR kami ng nanay ko, marami kaming inayos sa munisipyo. Ang dami naming mga kinembot. Mga paperworks talaga. So, pagod na ako. Pagkatapos hindi talaga ako maka-live ng tapos parang, syempre pag nag-live ako, natatapos alas 3, alas 4. Tapos ako nagigising ako ng alas 7 para mag-prepare para sa lakad namin ng airmat ko. Syempre, pagod na tragedy, gano'n. Naiipon. Oo, kasi antok na ako. Si Sir Jing Paras rin pala, nanonood din pala siya ng live eh. So, may edad na yun, di ba? Majorda na siya, pero ano pa rin siya, yung makisig pa rin, parang ano Pero pa hindi. rin. Pero yung mukhang matanda na siya. Parang PRD, gising sa madaling araw eh. Oo. Ba't kayo mga gising sa madaling araw? Mga kasama ni PRD. Madam, may kaso ba si VP Sara sa COA about 125 million? Totoo ba ito? Kinusuhan siya nila, kinusuhan siya ng mga makabayan block. But because of the transfer. Transfer. Yung sa nasa Supreme Court. Dahil pin-transfer daw yung pera sa... Not because of the spending, but the transfer. But the transfer. Kaso nga lang, hindi si VP yung ano doon. Hindi siya yung nag-approve na ma-transfer. Madam, sino yung nasa post mo na bagong dagdag na magre-resign sa government? Mga cabinet secretary. Hintay-hintay lang. Hintay-hintay lang. Naano ko dyan, yung wala pang balita. Tapos na-open ko na sa live. Sabi ko, ay, wala pang... Si Pascual. Sabi ni Romel, yes, mestisang Chinese si Cathy. Sabi ni Romel. Ang nakakaloka doon, I think pag-usapan natin ito mamaya sa live ng mas in-depth. Pero it looks like at the onset, kasi base doon sa kwento ni Cathy Binag, meeting pa lang nila first meeting pa lang nila ni Lisa, they do not like each other. Feeling ko na-irita na si Lisa kay Cathy Kasi nag-offer. Nag-offer, tapos no, I don't do that. I'm very sure tinandaan na siya ni Lisa. I'm very sure tinandaan na siya ni Lisa. Ay, parang sa akin. Bad shot. Sa akin. Kesa mali na to. Bad shot ka sa akin. May parang word na sinabi ka, ba't ka na dito? So what are you doing here? Ganyan. You are not supposed to be here. Which is a logical question. Kasi parang, hindi ka pala nagaganto. Ang ginagawa ko dito, Borong party ko. Yes. Diba? So I think from then on, talagang bad shot na si Lisa sa kanya. So yun. Kumbaga na siya, lagi siyang nasa radar kasi nga kung baka kumanta siya. Ganyan. So ngayon, kumbaga, kaya rin siguro na-amplify yung mga, I do not know exactly yung mga hidwaan nila or what not, no? Pero si Cathy Binay kasi, inaway niyan si Alvarez yung House Speaker dati. Di ba yung The Fight of the Kabits? Ganon. Tapos parang binuko niya kung sino yung kabit ni Alvarez. Ganyan-ganyan. Yung mga ganong etchos. Mga friend yan nila. Oo. Ayun. Sincere ka rin lang. Hi, Mami Fema. Hello po. Ayan. Well, ang maganda niyan, hintay-hintay ng more information. Oo. Kumbaga, observe muna. Huwag maniniwala na ganun-ganun
agad. Pero ang gusto ko, kasuhan ka agad ni Lisa. Ako, dapat kasuhan. Kasi you are an attorney, you are a lawyer. Private citizen ka, kahit first lady ka, hindi ka government official talaga. And may You're reputa- there because, I mean, kung sino man yung asawa ng presidente, Yes. siya yung first lady. Pero hindi ka talaga government, hindi ka talaga parang binoto ng tao, wala ka talagang trabaho. Hindi ka employed ng gobyerno. So, private citizen ka, hindi dapat, and you are a lawyer. Tapos nagpapahuli ka. Gago din eh. Tapos sabi mo sa interview mo, palaban ka. Ang ano doon, buwis-buhay si Cathy doon Yes. Kasi, parang wala na rin talagang pakialam si Coquesa Marie Kasi parang, di ba? Pangalan kung Ay, hindi, pangalan. If you're going to sige sabay-sabay tayong babagsak dito, di ba? May trend siya eh. Okay, ano yun ako? So sabay-sabay tayo babagsak. Ganun yun. Sabi ni Shazam, First Lady din naman si Imelda Adami nagawa ng Marcos Sr. Vida. Kaso Shazam, yung 1987 Constitution, it prohibits the President in appointing yung mga first ng relatives, yung mga immediate relatives mo. So nung panahon kasi ni FEM, di ba in-appoint na si Imelda na governor ng Metro Manila, yung mga ganon. So, Imelda actually has imprimatur to do those kind of things. Pero ngayon kasi, wala talaga pinanghahawakan si Lisa. Wala siya pinanghahawakan opisina. So, ibig sabihin, wala siyang karapatang gumastos ng pera ng bayan. Sa lingket-ket lang. Oo, sa lingket-ket lang talaga siya. Si Imelda may opisina. Kasi at that time, in-appoint siya ng asawa niya. May Sa posisyon. mga, di ba, naging siya ng Department of Human Settlement, naging parang, Naging representative. naging governor siya ng Metro Manila, ganyan-ganyan. Tapos binibigyan din siya ng mga diplomatic missions. Ano ba yung papel na pinanghahawakan ngayon ni Lisa? Diba? Gets nyo ba? Sino yung nagnasa kay Cathy na bumalyad daw sa kanya? Lagdameo ba? Oo, si Anton Lagdameo. Actually, meron din akong mga kilala. Ginawan din ng mga ganong kembol, ng mga member ng cast, yung Bodies Yung Voltes 5. Ganon sila talaga. Malay mo, sa loob ng Voltes 5, may ganun. Oo. Sabi ni Tita Fem, nagawa ni Cathy na nilabas niya ang issue na yan dahil napupuno siya sa pangbubuli nila kay VP. Sabi ni Pero alam mo, Tita Fem, I think it would have been wiser on the part of Cathy not to mention Inday doon sa sa mga revelations niya. I think kasi kumbaga parang hindi naman kailangan Inday doesn't need defending kasi I'm pretty sure kaya ni Inday yung sarili niya. I think it would have been better kung sinabi ni Cathy, kaya siya lumabas kasi nakikita niya yung, which is true rin naman, sinabi rin naman niya to. Dahil nakikita niya yung trend ng pambubuli ng administration sa mga taong hindi nila bet. Like for example, yung mother dun sa Turkey, yung mga ginagawa sa mga vloggers, yung mga ginagawa dun sa mga tao na hindi nila kasundo, yung mga ganong echos. Ayun. I think it would have been better. Kasi, because na-mention niya si Inday, I-connect na naman. i-connect yan kay Inday Ayun. Actually, yung pag-aano niya ng Davao, most likely. Ayun. Kukunin ka. Sabi ni Romel, palaban yan si Cathy, batang kangkalu. Grabe kang kalma. Ano yung kangkalu? Papunta na ba tayo sa exciting part? Well, I think, just be ready. Again, yun yung sinasabi ko, just be ready. Kapag may kumumpas, dapat alam natin lahat yung gagawin natin. Kalookan. Oo nga na, kalookan. Number 1. Cathy is way braver than Sen Aimee, sabi niya. Well, yes. In fairness. In fairness, ayun. Ay, wala. I think Senator Aimee is,
her time is up. Mhm. I think there's no way for her to redeem herself dun sa mga hardcore DDS, lalo na yung mga galit na galit dahil kasi parang ngayon okay pa sila ni Inday Sara, ganyan. Okay pa sila ni I don't know what, not unless Inday is going to say something to guarantee Senator Amy, ganyan or alam mo yun, the time has come already para magsalita siya tungkol sa drug abuse ng kapatid niya. Ganun. Kasi, ang tawag dito, unang-una, posibleng hindi niya alam. Yes. Pangalawa, yun nga ako nga, alam ko, siya nagparehab sa kapatid niya bago tumakbo Alam ko, yun ang mga umiikot na kwento sa kaparangan na bago tumakbo yan, in-insure daw ni yung mga kwento-kwento. Meron pa pakiusapan. May pakiusapan pa. Para hindi maano. Pagkatapos, minonitor nila yung minonitor daw tong sobriety ni Bongbong na. Di ba parang yun yung kwento? Parang once dapat a week na i-maintain. drug test siya. Yes. Dapat lumabas siyang negative. During the drug war. During the drug war, up until before election. Yes. So, I'm pretty sure alam niya. So, parang sa akin, dapat, yun, kung alam nyo, hindi obligasyon ni Senator Amy na hilahin pababa yung kapatid niya. Pero obligasyon niya sa mga mamamayan na magsabi ng totoo tungkol sa drug abuse ng kapatid niya. Yeah. Oo. Tsaka, ako, parang, well, sabi ko nga, di ba, parang, you are isa ka sa mga tumatanggap nung honor na binuo mo yung unity nung okay pa. Oo. Ngayon na hindi siya okay, hindi niya Teka, na-mute ko si Just Chili. Teka, sorry. Balik mo sa Ayan, unmute, Ayan. Ayan. Pati si Maria Clara pala naka-mute. Minute ni Gear. Grabe ka, Gear. Grabe ka, Gear. Oo. Ang galing, Gear. Maria Clara, iba na natin si Gear. Sa mga ugali, Maria Clara. Thanks, Sis Joey. Gulat ako sa na-mute ako. sorry. Grabe yan si Gear. Architect na nang-mute pa. Oo nga, muter. Parang ino-oppress ang press freedom. Actually, ito si Gear labo nito. Ilang beses tayo nagkikita pagkatapos lagi Tapos, Cavite lang. Oo, tapos Cavite lang naman siya. Isang sakay lang yan. Kalapit. Daming arte. Pwede ba gusto tayo pa kasi may Tapos nakakapuntang Cebu. Oo. Sabi ni Oshot, pwede ba lahat ng kilalang Pulveronic magsalita na? Baka tumakbong president sayang heroism. True. Walang say si Sen Amy sa ginawa ng gobyerno ngayon sa Davao. Sabi ni Beyonce. Yan paano? That's also a very good question. Bakit ginigipit yung Davao? Ganyan. So, walang responsibility sana si Senator Amy kung hindi niya binuo kung hindi niya pinatakbo yung kapatid niya. Sabi ni Asher Constantino Bravo, what are your thoughts po sa EJK before the PRRD? Lalo na po sa mga napatay na inosente naman. Okay, paano mo nalamang inosente? Sino yung inosenteng pinatay? Asher. Okay? Ngayon, meron mga inosenteng napatay at ito'y napatunayan naman sa korte, yung kay Kian, at naparusahan yung mga pulis na involved. Okay, ngayon, tinatanong mo sa akin na may mga inosente kasi yung namatay, ganyan. Of course, we do not want people who are not involved to die. Okay? However, in keeping our streets clean, wala kasi talagang hindi naman po pwedeng mangyari yung zero casualty sa war May cost talaga yan. And ang sa akin, ang importante, kapag merong mga pagkakamaling gano'n ng gobyerno, dapat meron silang pamamaraan para itama ito. Ganon. So ngayon, sinasabi mo sa EJK noong panahon ni Duterte na parang, tell me an administration na walang EJK na nangyari. And tell me what were the results of that. Kasi yung nangyari sa panahon ni Duterte, we were able to take the streets back. Safe and lansangan. Yung mga patayang nangyari ng panahon ni Tita Cory, ni Ramos, ni Pinoy, ganyan-ganyan. Did it give us anything good? Diba? So, yun. So, ngayon,
I think no, yung mga batang kagaya ninyo, mga ano, do not think as if na parang, may AJK yan, sama-sama, ineme. No. You look at the cost, you look at the benefit of what happened. And you decide based on the information that you gather from both sides. Hindi yung parang, may AJK, masama. Naku, Diyos ko po, hindi po black and white ang buhay. Ayun. Sabi ni Miss Chubbs, Ma'am Joey, ano po masasabi mo this year daw ilalabas ang warrant ng ICC kay PRRD? I say, ilabas nyo na. Ilabas nyo na. Nang magkaalaman. That might be something, that might be the trigger that we all need. They touch the old man, ayun no. Sige, magkakagulo talaga tayo dito. Sabi ni I'm Just No One, what's up with you? Bakit nabuhay ka na naman para manggulo? Sabi ni I'm Just No One. Hindi ko nga alam sa'yo, pwede mo naman ako hindi pansinin. Ba't pumasok ka pa sa live ko, putang ina ka? Sinasaktan niyo yung mga damdamin ninyo. Ayaw niyo sa akin pero punta kayo ng punta sa live ko, mga putang ina niyo. Or i-block nyo kung ayaw. Oo, i-block niyo ako. Ayaw pa makita Diyos eh. me. Pinaproblema Pinaproblema pa ako, puta. Kung blinak mo na, di mo na nakita. Oo, edi kung binlock mo na ako, edi hindi na nagulo ang buhay mong putang ina mo. Isang kasi na araw. Di ba? Diyos me, i-block mo na ako para hindi na magulo ang buhay mo. Huwag mo na pahirapan sarili mo. Oo, eto yung feeling attorney na walang ligo, sabi ni Filipino Cabalist. Actually, kayo yung sabi na feeling attorney ako. Never ko kinundak ang sarili ko na abogado ako. Kayo yung feeling, ewan ko, ang taas ng tingin nyo sa akin masyado. Pero, really appreciate it, guys. Thank you very much. You're putting me in really high regard because of that. So, thank you. Nilalagay mo sa pedestal eh. Oo. Yung feeling attorney, kailan ako nag-ano? Kailan ko kinundak ang sarili ko? Diyos me, porket mas matalino lang ako sa inyo, feeling nyo, nag-feeling attorney na. Kayo lang nakakaramdam ng feeling na yun. Oo. Porket nabara lang tayo dahil alam niya yung sagot. Oo. Hindi ito ni Gaga. Masakit sa damdamin kaya di nila matanggap ang katotohanan. Yung 6.352 trillion na budget sa 2025, doon ako napabilib ni BBM. Parang 6 years na budget. Parang nandiyan si Kakolokoy, oo, nandito siya. Ano babe, magkakasama kami nila Kuya Miko. Ayan o. Oh. Ayan, ano masasabi mo kay, kay Cathy Binay? Binag. Ako din, Akala ko ako naman, nga banag nga kanina. Well, sa ngayon, naghihintay pa ako ng more information. Yun nga, pwede pa kasing lumabas yung mga information na magsasabi na inconsistent yung mga kwento niya. Pero this is a really big revelation. Yun lang sa akin. Actually, it's really more of confirmation. Kasi yung mga personal experiences, yan naman talaga yung content ni Maharlika mga kwento ng mga taong may nagtiwala sa kanya ng personal experience sila. Kaso nga lang, di ba nun kaya ang daming nangaaway ka Maharlika? Kasi parang, mga kwento-kwento lang naman sa'yo, yung mga marites mo lang rin naman yan na nasagap, tapos kinukwento mo Diba? And, ngayon, ang dami ng mga information na nagka-come together, pointing at the same direction. Yes, and saying the same things. Oo. Pagkatapos ngayon, base dun sa mga minamarites ni Maharlika before, may lumabas ngayon na individual na nag-attest na personally, meron siyang Not just once, ha? Oo, meron siyang nakita mga pulveronic activities talaga. Nag-connect na, correct. Nag-connect na. Ayun. Tsaka kung i-base natin sa kung paano niya kwento, yung way niya ng pagkikwento ay kung nagsisinungaling man siya, sobrang galing niyang magsinungaling. Kasi para talaga nagkikwento lang siya at napaka-consistent nung kanyang attitude habang nagkikwento. Eto, ikaw lang magsasalita. Yung babae. Ano? Ay, sorry. Eto, yung caption. Ito kailan magsasalita. Oo. Eto, kailan magsasalita. Napaka
consistent ni Miss Cathy. Alam mo I do not know the motivation of Cathy Binag. I do not know the reason why she is talking now. Coming out. Although ang per her story, ang sinasabi niya, nakikita niya kasi yung trend ng pambubuli, which is something na naranasan rin niya. So yun yung nagtulak sa kanya para magsalita. So hindi ko alam kung aside from that meron pang iba, 'di ba? Nevertheless, lahat ng pinakawalan niya na kwento are something that is are something that's very heavy, 'di ba? Tindi ng mga aligasyon ni. Direct na ino-offeran ako ng pulveron ni Lisa Marcos, 'di ba? Sabi ni Volter, nag-aaway po kayo parang sa mga trapo ang Marcoses and Dutertes. Volter, hindi naman trapo ang mga Duterte. Ayaw niyo lang sa kanya. Sino bang standard nyo ng hindi trapo? Yun. Para malaman namin. Bigay kayo ng example na hindi trapo. Oo. Sino ang standard ng hindi trapo? Para malaman namin kung bakit nyo sinasabihan na trapo si PRRD. Oo, ba't yun sabing trapo si PRRD? Naninipangan ng bayag ng oligarchs yun eh. Parang karma na din kay Amy, alam niya na sa simula pa lang, pinupush pa. Well, to certain extent, I do not know, no? I think meron namang sigurong... Ako naniniwala ko, sincere naman si Senator Amy na gusto niyang i-redeem yung pangalan ng pamilya niya. However, yung greediness ng kapatid niya, tingin ko baka hindi niya ina-expect na ganun pala ka-greedy yung mga kapatid niya. Kasi, hindi, parang, alam mo yan, yung, kahit si Inday surprised di ba? Kahit si Inday surprised sa greediness ng first family However, it does not excuse Senator Amy for not speaking. Diba? Kasi kung talagang surprised din si Senator Amy, or parang nagugulat siya na ganitong sitwasyon, meron din siya dapat na gawin para masatisfy yung obligasyon niya sa tao. And for me, yung obligasyon na yun is to speak about the drug addiction of her brother. Yun yung obligasyon niya. Sige, Sen, tatanggapin ko na hindi mo obligasyon na hilahin pababa yung kapatid mo. Kasi kapatid mo yun eh. 'Di ba? Pero obligasyon mo sa mga tao na magsabi ng totoo. 'Di ba? Hindi na siya. Ate, sabi ni Yellow Slayer, Ate Jo, meron na namang 1,054 billion travel budget si BBM sa 2025. Ay nako, mas mababa na nga yan kumpara sa mga previous na travel budget. Mas mababa na. So magpasalamat na tayo. Oo. Tapos, yan yung mga so utang na loob pa namin ng binabaan. Binabaan mo yung Oo. Madam, nabalik yung pulveron video sa FB Actually, nakausap na namin, while si Tita Eats, nakausap niya directly yung CEO ng Deepware. At binigay niya yung video ni Maharlika because Tita Eats was able to get the actual video, yung in-upload mismo ni Maharlika, sinend namin sa Deepware mismo. And Deepware said na same result, it is not a deep fake video. It is a real video. So, ang second question niya dyan is, yung video ba na nandun ay si Bongbong mismo? Ayun. And I think for that one, yung facial forensics na i-compare yung facial muscles dun sa video at saka yung facial muscles sa ni BBM ngayon, that is something that can be done by forensics Ayun. So, doon na tayo dapat, nandun na yung level ng usapan. Is the video is the person in Maharlika's video BBM? Yun na lang yung question ngayon. Ang di ko maintindihan, bakit tayo ang gumagawa ng paraan para ma-check yun? Di ba dapat silang nagdi-debunk niyan? Dapat, correct. gobyerno sila, they have the resources. The burden of proof is on the accuser. Ito yung proof. Tapos lang pagkabigay ng proof, sabi nila, hindi, ganyan. Hindi. I-prove na yun. I-prove ninyo na hindi yan si Bongo. Yes. Diba? Tsaka, you have the people to check that. Bakit hindi nyo ginagamit? Totoo. Sabi ni Midge Boss, ilaban mo pa.
Nagsend ako ng invite, Midge Boss. Ilalaban ko talaga. Anong gusto mong ilaban ko? Bilis. Ikaw, Midge Budge, umakyat ka at ilaban mo kung anong gusto mong ilaban. Pareho natin ilaban. Parehas natin ilaban. Bilis. Come on, ilaban natin. Mm-mm. Sayang. Malay mo, ikaw pala ang patlaban nila. Sabi ni Lucky Pin, sus kagaya ginawa ni EJK Duterte ka Attorney Laila de Lima, tinaniman ng ebidensya and tanim illegal drugs, sabi ni Lucky Pin. Lucky Pin, nag-full-blown trial dun kay de Lima. Nag-full-blown trial dun. Kung talagang tanim yun, wala namang ruling na yung mga ebidensyang inano sa kanya ay tanim. Diba? Yun ba ang nasa investigation? Oo, yun din nasa, Findings ng na tinaniman korte? siya ng tinaniman siya ng ebidensya. Hindi naman niya sinabi ng korte. Oo. Yun ba ang rason kung bakit na-dismiss na-dismiss ang kaso? Hindi naman. Sabi ni Volter, good thing na voter na ako next year and sana botohin ng mga tao sila Shell, Bam at Kiko. Ako mangangampanya ako para hindi botohin yung mga taong yan. Ayun. Si Delima Junel ng malakas. So sanay ka mo ang mag-amang Duterte tanim ebidensya and tanim illegal drugs, wag kami. O Lucky Ipin, ano po yung mga instances na nagtanim po sila ng ebidensya? Sino pa yung tinamnan nila? Paano mo nasabing sanay? Ano po yung pruweba natin na sanay silang magtanim ng ebidensya? Baka mamaya may... Bilis, hindi po pwede yung allegation lang ha. Dapat pinapatunayan. Ganon. Sino ang tinanuman niya ng ebidensya ni Sarah? Yung mga ganun. Hindi mo pwedeng hindi mo pwedeng sanay ganyan. Pagtas hindi mo naman Hindi mo mabigay yung... hindi mo mabigay yung Bunganga lang. Wala mangyayari sa atin pag ganyan. Ayan. Bilis yung mga matatapang dito, yung mga dami yung sinasabi. Sige na, akyat na. Bibigyan naman sila ng option para umakit. Kung bakit ayaw nila. Buti sana kung matalino si Sare, sabi ni Mitch Budge. Ano bang problema mo, Mitch Budge? Send ako ng invite sa'yo. Ayaw mo naman umakyat. Ang tanong mo, ikaw ba matalino ka ba? Parang 500 flood control at pogo ban. Bunganga lang. Correct! Tapos bilib na bilib sila, no? Sabi ni Chok, no, pwedeng makasuhan si Duterte sa paglilihim ng location ni Kibuloy. Ang kasuhan Hindi kasuhan na nila. Bakit? Pwede. Do it! Diba? So bakit hindi kinakasuhan? Oo. Pwede naman pala eh. Sabihan mo na yung gobyerno, kasuhan na. Oo. Hindi na po immune si Duterte sa kaso. Tapos pumalakpak mga matatalino. Si Weki sabi niya. comment si Weki sa page ko. Sabi niya gano'n. Kasi nung wala akong live, sabi niya gano'n, ano mas ka ba magla-live? Ganyan. Sabi niya gano'n, tapos alas 10, tapos mga alas 11 nag-comment siya. Tangina, tatawagan ko na to si Joey. Tapos sabi ko gano'n, yung number ko kasi na meron si Weki, yung luma pa. Sabi ko gano'n. Sabi ko, bigyan ko na nga sa'yo yung updated na number. Para hindi ka na maulit. Para may alert clock ako. Para tama na yun. Hindi ka naghihintay ng sagot. Oo, hindi ka naghihintay ng sagot. Ang ingi-ingi mo sa comment section ko. Ayun, binigay ko na sa kanya yung bag ko. So alam mo nang tatawagan ha. Basta pag wala pang live na mga around 11. Oo, grabe ang ingay nung ang dami kong messages. Ang ganun, Miss Joey, ganyan. Well, actually, pipilitin ko na talaga na makapag-live ng ng Consistent mo na nga, Oo. madam, na mag-live eh. Oo. Pero hindi kasi ako nakaka-live ng hindi ko kaya mag-everyday. Sa haba ng live ko, hindi ko kaya mag-everyday. Every other. Pwede. Oh, usually ganon, every other day. Ganon.
Wala eh. Tsaka mahirap din yung yung parang irregular day kasi lalo na kung may gagawin ka sa araw na yun. Oo nga eh. So parang hindi ka din Kasi makabigay nga, ng regular. Oo, kasi nga ang pag, di ba, natatapos yung live alas 4 ng madaling araw. O pagkatapos, syempre, Tanghali ka na magigising. So, hindi nga. Makakatulog ako. Or minsan, dire-diretso na ako. Kasi minsan nakalipas na yung ano. Lipas na yung antok ko, ganyan-ganyan. So usually, makakatulog ako pagka yung errand ko for that day tapos na. So mga alas 5, alas 6. Ganun. So alas 6. Kaya buhay na buhay ka ng ganung Kaya oras. buhay na ganung oras. Paano yung ginagawa Kasi ni Madam kakagising buhay na ko buhay? lang. Ganon. Pag pumunta ka sa live ni Madam, ubos na yung energy. Yan dyan. Ayan, lumabas na si Mitch Balls. Ayan. Okay, Mitch. Mitch. Hello, Mitch. Hello, Mitch. Hindi ka tumutunog ng maayos, parang wala kang audio, Mitch. Bakit? Sabi na naman si Sarah. Hello, Mitch. Hello, Mitch. Paano niyo po masasabi na matalino si Sarah? Ano? Paano namin Nakas mo, nahihiya ka ba makapagkwentuhan, Mitch? Paano namin nasabi, ha? Matalino si Sarah. Ano? Paano? Mitch, tanggalin mo yan. Na matalino si Sarah. Paano namin nasabi? Wala, hindi naman yun yung hindi naman yun yung topic, Ikaw yung nagsabi, buti ba sana kung matalino si Sarah? Ang tanong namin sa'yo, paano mo nasasabi na hindi siya matalino? Lagi lang siyang no comment. Lagi siyang no comment. So ngayon, ang ibig mo sabihin, kapag no comment ang isang tao, hindi ba siya matalino? Ganun ba? Ganun ba, Mitch? Mitch, sagot pag tinatanong. So pag nagno-no comment ang isang tao, sabihin na siya matalino. Ganun ba, Mitch? Wala siyang masagot sa mga Ano? Wala siyang masagot sa mga issue. Wala siyang masagot sa mga issue. Like what issue? Example, Mitch, ng issue. Example ng issue, Mitch. Mitch, parang hindi ka sure sa sinasabi mo. Pag sinabi mo na hindi siya magaling, kasi hindi siya matalino, kasi lagi siyang no comment. So pag sinasabi mo na no comment siya, wala siyang masagot sa mga issue, dapat ano mo yung issue? Diba? Diba, Midge? Bakit hindi mo ba't hindi mo ma-articulate? Nahirapan ka ba, Midge? Iba hindi mo na ang sinasabi mo. Yan na kasi yung Oo. Ano palang plano niya? Anong plano Ano? niya? Ano? Anong plano? Anong plano niya? Plano ni Inday saan? Sirang-sira na siya. Wala naman siyang pake. sirang-sirang. Di ba sabi niya, ang plano niya is magtrabaho. Ganon. Ituloy ang trabaho niya bilang Vice President. Ganyan yung plano niya. Tsaka- Anong gusto mong gawin ni Inday? Kanino siya sirang-sira? Kasi ayon sa survey, mas mataas yung trust and approval rating. Oo, siya pa yung siya 71%. pa rin yung number one most trusted and most approved government official. So paano siya? Ma'am Joey, di ba hindi niya pa nga sinasagot yung issue? Anong issue, Midge? Hindi ka pa sumasagot dun eh. Ang tawag ito, Yung Mitch, confidential pa. hindi ka namin makausap ng maayos kasi ang bagal mo sumagot parang hindi ko naman alam yung sinasabi mo. So, tapos hindi yung audio mo, tapos dito sa sa screen ko, parang 1 bar ka lang. Parang hindi talaga tayo magkakapundihan. At hindi mo naman talaga alam yung sinasabi mo. So, ibababa na kita, ha?
Midge, tinatanong si PBB, sayang. Tinatanong si PBBM tungkol dun sa flood control programs niya. Tapos ayaw niya sagutin. Ibig sabihin, bobo din ang presidente nun. Sabi niya, ibig sabihin, di rin matalino si BBM. Ganon, yung pala ang standard natin. Yung katatanong sa kanya. Wala, di ba? Oo, di ba? Yung kakatanong na bangag ka ba, adik ka ba, hindi niya rin sinasagot. Si bobo din siya doon. Oh, di ba? Ayun. Okay? Anyway, si user. Ayan, user go. Hi. Comment lang ako dun sa sinabi niya na na sirang-sira. Paano naging sirang-sira? Sa amin nga sa Visayas Kung pupunta ka doon, puro Inday Sara. Gusto nga naming magano na Gusto na nga naming bumaba yung nasa pwesto na ngayon Kasi wala kaming nakikitang tawag nito? Wala kaming nakikitang progress lalong-lalo na sa ekonomiya natin ngayon. Doon pa lang sa 5,500 control project, tingi-tingi yung nagagawa. Tapos yearly yung budget. Saan napupunta yung budget? Yun yung tanong dyan Yun yung... Mabait ka pa nga user kasi, actually mas mabait ako. Kasi ako, ikaw naghahanap ka ng progress. Alam mo ako, ang hinahanap ko lang, huwag niyang i-fuck up yung mga magagandang ginawa. Kasi hindi, nagre-regress tayo. Yung nasimulan ni PRRD, in-squander ni BBM. Ang pangit na ulit ng government services, ang pangit na ulit ng mga ng response natin sa mga calamities, ang pangit na ulit ng flooding situation. Diba? I mean, we were taking strides in solving those Manila problems. Yun nga Tignan mo nung nag-inspect siya sa areas ng nabahaan. Pwede ba yun? Kakaway-kaway ka tapos hindi ka nakikisimpatya dun sa mga tao na nabahaan na sila tapos kakaway-kaway ka para kang nangangampanya. Tawang-tawa ako doon. Sabi ni Mitch Boss, dati ka naman bibigyan, hindi ka naman bigyan ng pwesto. Mitch Boss, wala na, tapos na yung time mo, mute ka na the entire life. Kasi it looks like you do not know what you're talking about. So pagka kunwari, tataka-tanga ka, wala ka namang alam sa usapan, makinig ka lang. Puta ka, dami mong opinion dun, binigyan ka ng pagkakataon, ang bobo mo naman pala Diba? Huwag ka inform. Nung pinakit ka, hindi ka magsasalita. Kaya hindi ka makapagsalita ng maayos kang putang ina. Wala ka naman palang Sige, yun lang sa akin. Thank you. sinasabi. Ang dami mo sinasabi sa comment section. Tang ina mo. Diba? Shut up. Ayun. Gusto pa mamumuro ng katakot-takot nak ng toko. Gusto niyo pang namumura kayo bago kayo magsipagligpitan sa tama niyong lugar Teka, ang lakas ng boses ko nasa coffee shop. Akala ko bahay ko. Ayun. Anyway, ayan. Hello, Julia. Gusto mo makipag-isa, tanongin natin, gusto mo makipagkita after? Sino? Shanwell. Kikinig lang ako muna. Sige, go. Sige, go. Ganda-ganda na acoustics dyan sa coffee break. Yung 13B drugs na huli sa Batangas, di nga sinabi sa SONA na ni BBM, sabi ni My Loves. True! Oo, yun pa yun, sa yun. Diba? Dapat achievement mo yun, diba? Hindi na nga maramdaman yung nahuli kung saan na napunta. Kaya 30 Wala na yung- minsan di siya nag-comment. Wala na yung housing. Wala na yung housing na 1 million per year. Hello po, Kokolokoy. Hello. Hi, Idol. Hello. Uncle Ayan. Ayan, ang Eko. tatlong Hello malulupit. po, Uncle Ayan. Nice to see you po. Yan na yung tatlong malulupit at yung presidente ng aking Kalipi Association. Sabi Si Ayan. Sabi ni Aisha sa akin, piniyama ko ni Aisha, sabi niya, alam mo ate, pag nagmumura ka, kahit nagmumura ka, mas ramdam ko yung pagmamahal kaysa yung mura mo. Buti naman. Tapos ako, Isipin naman. pag ako hindi pa nagmumura, nasigaw pa lang, galit na galit na. Oo. Naku, ayun na naman si MJ, si Midge.
Nung pinaakyat, hindi nagsasalita ng mga. Okay na naman si MJ, ano? Mabilis ni. Question. Magsalita ka Question po. Dire-diretsuhin mo na. Nasa question, ayan, magko-question daw siya. Go. Bilis mo! Wala. Aksaya ng oras. Bababa ka ulit. Sige. Reset. Science Ayan. ako. Mitch, puro question. Siguradong question yan, ha? Oo nga, eh. Ang blooming ni Ate Jo. Talaga ba? Hindi ka pag suklay ng maayos. Ayan. Ayun. Wala sa FB. Oh, nandito lang ako sa TikTok ngayon. Ayun. Dito lang ako sa TikTok. Sabi ni Romel kanina, hindi raw siya makaalis kasi sa TikTok walang replay eh. So yun nga, madam. Ano masasabi ng mga tao? Ano masasabi ni BBM dun sa 47 billion at saka ngayon ay 23 billion na para naman sa feasibility studies para magkaroon tayo daw ng yung para sa mga flood control projects, no? Feasibility studies pa yun, ah. So ano na tayo? Ano ba? Nasa 70 billion na for feasibility studies. Billion po, hindi million ang pinag-uusapan dito, ah. Alam mo palag, noong September 2022, pinresent ng DPWH yung the most comprehensive flood control project in Pampanga and Bulacan. Nag-hire sila ng consultant for that. What happened to that? What happened? What? Game changer kasi buong Luzon halos bumaha. Diba? Parang anong petsa na? 2024 na? 2 years na yung consultation nyo. Diba? In fairness kay MJ, nakashare sa live mo. Ano yan? Shinare niya sa mga kapwa niya trolls. Sa GC nila. Mitch shared live. The live. Ayan. Ayun. Naghahanap ng kakampiyan. Naghanap ng kakampi. Ganun yan sila. Nung nakaraan, galit na galit sila kasi hindi, kanina ba live yun? Sinabi ko yung 8, sa'yo Sir Coco, di ba? 8 million daw yun na ilagay sa bangko ni ni VP Lenny. Di ba? Tapos bloated pa nga yun, sabi niya kasi nga. So sabi ni ng isa, tagapagtaguyod ng katotohanan. Patunayan ko raw fake news daw ako. Di pinakita ko yung video, nagsasalita si Lenny Robredo, di ba? Dineclare niya nga raw na 8 million yung pera niya sa bangko. Tapos magiging bloated pa nga yun kasi may pumapasok pa raw. Sabi ko, yan, ano masabi mo dyan? Bigla sabi, hindi, mali daw ako nung sinabi kong illegal. Sabi ko, teka, tumatalong ka, nanganganak yung accusations mo. Wala ako sinabi illegal dyan kasi nag-handle din ako ng election campaign sa mga local. Sabi ko, hindi ako pwede magkamali dyan. Alam kong hindi illegal yan. Sabi ko. Nagtawag pa nga siya ng mga 2 trolls eh. Yun nga, mahirap. Pas pagkakausapin mo, ayaw naman umakyat. Miss Joey, binabalahura ka ng mga bobong kakampi. Bobo nga eh. Hindi nila kaya. Bobo nga eh. Diba? Ano gagawin natin? Ayun. Hello, Chibi. Hi, Miss Joey. Hello ulit. Si Kido. Tagapagtaguyod nga, Happy Kido. Saturday. Hope you guys are having a relaxed Saturday after ng mga revelations today. Hello, Hindi manood kayo mamaya ng live, ha? Of course, present kami. Miss Joey, quick question lang. Sa tingin mo na windang ang kabilang kampo dito or you think nakapag-prepare sila kay Miss Cathy? Or unexpected tong babaeng katipunera na ito na lumabas? Tingin ko, isa yan sa mga ina-anticipate nila. Tingin ko. Well, let's see kung ano yung actions nila dyan. Kasi unang-una, she is an insider and she is a recognized insider. Kasi
10 years na jowa ni Tony Boy Florendo yan eh. Pero putang ina, mafia, no? Oo. So ngayon, kumbaga paano nila kasi alam mo sa totoo lang, I think there were, ako tingin ko, talagang inaapi itong si Cassie Binay. I am not saying that Cassie Binay is an angel or perfect or whatnot. Ay, Binag. Binag. Cassie Binag. I think I'm pretty sure hindi naman angel yan. Siya rin naman sinasabi rin niya na siya rin naman yung nagsasabi na, hindi ako perfect, ganyan, marami rin naman akong mga mali sa buhay, ganyan. Pero tingin ko kasi, talagang they do not, yung grupo na tinutukoy niya at saka siya, they don't go well together. Kasi initial contact pa lang. Minarkahan na yan ni Lisa. Na. Kasi biruin mo, tinalok ka ng pulburon, tinanggihan mo, tapos I don't do that. I mean, even if it is said in a very polite way, I'm pretty sure yung Addictus Benedictus would take it negatively. Kasi parang, ang isip niyan, you have something on me, putang ina. Hindi, tsaka ano yan, Miss Joey, di ba na-share ko, I used to be a user and yun nga, na nag-fall ako dyan sa, substance abuse. I get it, sobrang relate ako dun sa mga sinasabi ni Miss Cathy na yung instinctive reaction ni Lisa na why are you here? Kasi talagang if user ka tapos nagpapat kayo or nagja-jam kayo, syempre any stranger na bigla na lang sumulpot sa house, yan, parang red flag yan. Oo. Kaya parang, ex na talaga, di ba? So I think she is already in their radar. I think they really recognize her as a loose cannon. Isa sa mga nag-strike na statement ni Miss Cathy is yung how things have become casual for them in their circle. Na halimbawa, they would jam in public or in a restaurant. Share ko lang, yun nga, sa clubbing scene, yung mga clubbers dito, yung talagang like weekly clubber people, normal nga yun na, halimbawa, alam mo na nag-take sila, ganyan, tapos ikaw no comment ka na lang, pero alam mo hi sila, ganyan, or makikita mo na lang nagkukumpulan sa gilid, tapos, basta, so, very, yung sinasabi ni Sir Coco kanina na parang, natural lang niyang kinikwento na parang yun nga, I find it very credible. Actually, grounded masyado yung kwento ni Cathy, yung kumbaga parang, hinahanap ko yung possible butas dun sa kwento ni Cathy. I think they are really going to attack her integrity. Kasi nga, kumbaga parang yung usual na, gold digger yan kasi kabutin yan. After lang yung pera ni Tony Boy. Or ang kami, yung mga ganon. Siguro yung nagtaray-taray sa... And I think yung binanggit ni Cathy si Inday. Yan yung mga na parang, Davao, Inday, ganyan. Ginagamit lang yan ng mga ng mga Duterte sa dami. Ma'am Joey, di ba sabi nag-announce naman si Abalos pagkalabas ng video, bubuo siya ng team at hahanapin niya yung video at saka yung nagpakalat. Kasi pakukulong lahat ng extrang magpapakalat pa dyan, di ba? So eto na nga self-confess na nga siya na sinasabi niya sa kanya galing di ba? So ano pang inaantay nila Abalos, ba't di pa nila arestuhin? Inamin ba niya sa kanya galing? Hindi naman yata yun yung context. Pero si ano ba tawag dito? Si Maharlika, si Mama Dragon, siya nagsabi. US citizen naman kasi si Mother. Nasa Mindanao si nasa jurisdiction yun na Abalos. So bakit? Ano inaantay? Pero yung USD, putang ina. Anong laman ng USD? 150, no? Hindi, 150 yung pinasahan niya to secure. To secure the files. Pero parang wala akong masyadong naiisip na kung inconsistencies doon sa kwento niya. Very parang diretso. Tsaka kumbaga kung nagsisinungaling ka, gumagawa ka ng kwento, there will be inconsistencies
So far, wala naman. Maliban na lang kung may magbigay ng ebidensya. And then, nung sinabi ko, may tinong si Manuel sabi niya, ay, hindi ko na maalala. Bakit siya mag-admit na hindi niya alam, hindi niya na maalala. Pero, the rest of the details, alam mo. Yung hubag yung ano na yung part na saan eksakto yung Yung lugar. yung lugar. Sabi niya, it's more than 10 years, hindi ko na maalala. And as usual, hindi pinipick up ng media, putang ina. Tapos pipick upin nila yan kapag meron ng coordinated strategy from the palace. Si Bioka, pwede akong magtanong sa iyo, boss. Sige po. Kasi 'di ba napapansin mo yung stuttering ng presidente, mas malala ngayon kesa nung mga nakaraang taon. Hindi naman siya nag-stutter ng ganyan. Hindi naman siya nag-stutter before ng ganyang kagrabe, 'di ba? Kasi nga baka hindi na nagsasubmit na drug test kay Yun. Ivy. Ang hinala ko Dati nagsasubmit daw yan ng drug test kay Ivy Weekly. Madam, ang hinala ko kasi ganito, baka kasi siya, tinigilan niya muna, so ginigiyang siya. Kasi yung alcoholic, nanginginig yung panga, nanginginig yung mga muscles kapag hindi nakakainom. So kailangan nilang inom yan para tumigil. Di ba yung yung sabi nga ni Ma'am Cathy, na yung si Tony Boy nga, every 30 minutes kailangan para mag-normal yung function ng katawan niya. Si BBM mukhang tumigil kasi nga ini-stretch niya yung pagsagot na hanggang maka 3 months para makapag-drug test, para ma-clear. So hindi mo na siya gagamit. So ngayon, ginigiyang. Si Walter daw gusto magsalita. Pero yung kanipin, pwedeng tama ka na nag-stop siya kaya merong konting withdrawal na symptoms kasi nga hindi sanay yung katawan niya kaya may mga ganong effect. Or dahil continuous na yung paggamit niya, palala yung symptoms. Nag-escalate. Yes. Can I speak? Kahit hindi siya nag-stop, nag-worsen yung symptom. Teka, pagsalitaan natin si Walter. Gusto ko na magsalita. Go, Walter. Ma'am, naririnig niyo po ba ang aking boses? Yes. Magtatanong lang po ako ng few questions. Go. Okay, so ano po yung take nyo doon sa statement na nirelease ng MNLF na kung saan handa silang tulungan si Sara Duterte at hinihintay lamang ng MNLF ang galaw ni Sara at handa nilang kalabanin ang gobyerno? Hindi ba't po parang destabilization plot ang ginagawa ng MNLF? Hindi naman, sinabi ba nila handa nilang kalabanin ng gobyerno? Sabi nila handa sila mag-provide. Protection for VP. Wala naman silang sinabi. Sedition na yun. Wala naman silang sinabi. Wala naman silang sinabi, Yes, Oo, but sinabi nila handa sila mag-provide ng security kay Inday Sara. Nakakatawa ka naman, may I speak now? I don't want to Wala naman intrude. silang sinabi, Saan mo nakuha yung sinabi nila na handa nilang kalabanin ng gobyerno? It's like, yun yung parang ini-imply nila na parang they are threatening. They are not threatening, Walter. No. You're misinformed, Walter. They are not threatening. Okay, new question po. Siguro yan, Walter. Okay, so yan. Okay, so na-sort na natin, no? Misinformed ka. Okay. Yung question mo is wrong because it is premised on wrong information. Okay, next question. Next question ko po, ma'am, is ano po yung take nyo doon sa mga comments ng mga DDS na kung saan, kung si Duterte daw po ay ipapakulong, handa na po silang sumali sa People Power Revolution. Hindi ba't ito ay parang destabilization plot rin against the government? No, well, you wouldn't know, Walter, kasi ganito yan. The ultimate sovereign in this country is the people. Okay? It's the people. If the people are going to move, let's say, ganito yan, kapag hindi successful yon, that's going to be destabilization. Pero pag successful yung pag-support ng PRRD, diba? So, ano gagawin natin? That's the voice of the people. Saka hindi pwedeng yun, hindi illegal kaya yun, Walter, kasi nasa Philippine Constitution yun. Oo, the ultimate sovereign is the people. So if the people are going Yes. to be triggered and they're going to act, you cannot stop them. Pero pero Ma'am Joey, hindi dapat sa The president. hindi tsaka hindi dapat sa iyo tinatanong.
Hindi dapat sa'yo tinatanong, opinion yun ng mga ng mga DDS na yung mga nakita mong chat. Sa kanila yun eh. So hayaan mo sila, hindi dito tinatanong yun. Wala kaming doon eh. Dahil pakialam doon. Di ba? If they're going to arrest PRRD, definitely I'm gonna go out on the streets. I'm going to protest that. Oo. Pero not to destabilize the government already. Agad, ganun agad iniisip mo. Ngayon, Okay, ano saan yan hindi natin alam yun. Okay, I respect your decision na you can protest if Duterte is arrested by the ICC. Pero sana naman, let us not promote a revolution na kung saan if a revolution Nobody. happen today, It's not for you to say, Talag- Voltaire. Nobody's promoting. You cannot stop people Para naman paata to siya. from calling for change. You A know, the revol- only way that it is illegal is if they're going to use force. actually, Saka Voltaire, Okay? If people are thinking of change, if people are thinking of revolution or whatnot, it is for them to do that. Hindi mo matitingnan ng mga tao, Voltaire. You have no right to trample on their rights. If that's what they feel, if that's what they think, they are free to do that. Ngayon, magkakaroon ka lang ng problema at magkakaroon ka lang ng karapatan na pigilin sila if they're going to resort to violence. So, where is the violence now? Ilang beses na nagmamaisog rally, meron bang violence na nangyari? Gusto mo ka, Voltaire, para magsalita na sana huwag natin gawin yan, sana huwag natin... Ang kapal ng mukha ng Voltaire, ha? So, wait. Let us, pwede bang wag tayo magsali ng mga degrading words sa argument? So magpapavictim tayo, Voltaire, papavictim tayo. Hayaan natin siya magsalita. Okay. So my take on this is kasi the Dutertes recently made headlines na kung saan, according to Richard Heydarian, itong mga statements nila Duterte ay nakakasira ng reputation ng Pilipinas sa international community kasi recently gumagawa sila ng kung ano-anong mga statements such as Marcos is a drug addict and that I think is Baste ba yun or Paulo Duterte, I'm not sure, that he made a statement na gusto niyang bumaba at mag-resign si Marcos. These headlines will destroy the Philippines' reputation in the international community. Kaya maganda na sana naman pagtuunan ng mga Duterte yung mga issues na kailangan talagang i-address ngayon at hindi yung palagi na lang pang-aatake sa government. Okay, wait. Masagutin ko si Voltaire. Finish na, Voltaire. Yes po. Okay, I'm going to respond. First and foremost, the opinion of Darian is very idiotic. Okay? Asking Duterte to focus on issues na kinakaharap ng Pilipinas ngayon, they are not in power. Sino ba? Si Baste at saka si PRRD, they can talk about anything that they want to talk about. Nobody can say na huwag yung pag-usapan ninyo kasi nakakasira sa international community. No. It's part of their rights. So, I do not know where you're coming from, pero wala kayong karapatan na sabihin ko anong dapat nilang sabihin, dapat sabihin. Ganon. Ngayon, if you're talking about respect ng international community sa Pilipinas, you know, that solely belongs to the president. Kasi ang ibang bansa, ang pakikinggan lang naman yan, pagdating sa foreign policy, ay presidente, Voltaire. So ngayon, tinatawanan na tayo ng mga kapitbahay natin sa Southeast Asia because of our flip-flopping foreign policies. Yun ang dapat kang concern. Hindi sa kung ano sinasabi ni Duterte kasi hindi naman siya presidente ngayon. So ngayon, hindi ko maintindihan kung saan naka-ankla yung mga statements nyo na yan. Pero kung naka-ankla yan sa opinion ni Darian, I'm so sorry, but I think that opinion is very idiotic. Joey, can I ask Voltaire a question? Voltaire, can I ask you a question? Voltaire? Okay po. Answer lang ako. Teka pala. Sige, ikaw muna, Sir Coco. Sa dalawang tanong ni Voltaire. Una, yung sinasabi mong paglabas ng mga tao. Una, let's focus on the statement ng mga DDF. This is conditional. Sinasabi na gagawin lang nila to kapag may ginawa sila, may ginawa ang gobyerno o huduli ng gobyerno
or pinahuli si PRRD, lalo na dito sa Pilipinas. So ito ay conditional. Kung hahayaan nyo ng gobyerno, alam ng gobyerno kung anong sentimiento ng mga tao na itong mga taong to, sila ang boss ni Bongbong Marcos, tayo ang boss ni Bongbong Marcos. So yung mga tao mismo ang nagsasabi na kapag yan, bilang ikaw ay public servant, pag hinayaan mo yan na mangyari dito sa Pilipinas, dito sa bansa natin, na isang sovereign country, kami, lalabas kami ng kalye. So ngayon, wala namang sinabi na magpuputukan, magbabarilan, lalabas na. So what's wrong with that? Pangalawa, yung tungkol sa guys, sa panahon ni PRRD, not just mga opposition, media, Lenny, at kung sino-sino pa ang nagbibigay ng mamamatay tao sa PRRD, EJK and everything. Lahat yun hinarap ni PRRD, wala namang naging iyak na ganyan, na dapat yung ganito na. Pero hindi kayo pwedeng magsalita about EJK kasi sinisira niyo ang gobyerno. PRRD was working at the same time. PRRD was working, focusing on the main issues ng Pilipinas at the same time answering these questions, answering these accusations. So if Bongbong cannot do that, there's a problem with Bongbong. Ako, Voltaire, meron akong question to you. Anong hindi mo naiintindihan sa Bill of Rights ng bawat Pilipino, which includes the right, the freedom to express, which includes freedom of speech and expression? Siguro naman po, kailangan pong alamin natin kung ano yung pagkakaiba ng judgment at ng opinion. Kasi not all opinions are valid and correct. That's my take on this, okay? So yung take mo, wait, ang judgment ng tao is opinion-based, right? The judgment of the people is part of their freedom of expression, right? So feeling mo yung judgment, hindi yun part ng freedom of expression? Why do you make a distinction? Parehas nakatulog din sa freedom of sa free speech ng mga Pilipino. Okay, napakinggan ko na po yung mga sagot nyo sa probably yung my third or fourth question. And probably answer the question. I am asking you a question because I want to understand bakit mo pinipigilan ang mga tao magsalita at mag-express ng kanilang grievance and regress. Okay. Doon sa mga statements or sa mga sentiments ng mga tao, example, kasi nagawa itong mga DDS na ay magasali kami sa revolution if maaresto si Duterte. Like, why make such statements? Kung may pruweba naman. Let us not, yung sinasabi mong DDS na magre-revolution, sino yan? Actually, I have seen a lot of DDS on comments. Sino? Well, I do not know those people, but ang daming DDS sa dito. If that's their statement, mag-join sila ng revolution or whatsoever. Is that part of their expression to say it or not? Is that Can you part repeat, of their please? freedom to express or not? Well, Answer. that's not what I call, like, No. hindi na po yun. That is, answer the question because this is very important. Part ba ng mga DDS na nagsasabi na, putya, pag magre-revolution ako dito, ganyan. Is that part of their freedom to express or not? Yes, it's their part. It's their part. So you are bound to respect it, right? It's part of their freedom to express. So you are bound to respect their rights. So bakit mo hindi nila respeto ngayon yung karapatan nilang magsalita? Kasi nga po, may ebidensya na marami talagang nagawang human rights abuses si Duterte during his time. Like what? Give us statistics. Voltaire. You are free to say na maraming nagawa mga kahit wala pa kayo napapatunayan sa korte, you are free to say that. What I'm saying here is that alam mo naman pala na karapatan ng mga tao na magsalita na, talagang mag-join ako ng revolution pag tinarest na yung secretary o what not, ganyan. Pero ikaw, pinipigilan mo silang magsalita. Why are you disrespecting the people's freedom to speak their minds?
May tanong lang ako kay Voltaire. Sabi mo kanina, pwedeng mag-opinion yung mga tao pero hindi pwedeng mag-judge. Eh bakit ikaw nag-judge ka nakapag-judge na? na? Kahit sa Duterte. Bakit ikaw nakapag-judge na ikaw lang pwedeng mag-judge? It's not judgment. Okay? Oo, ngayon ikaw hindi. Pag ikaw, Walter. Kasi po, yung mga sinasabi ko, Judge kung tama. Hindi, Volter. You're applying your own morality on other people. You're applying your own morality on other people. And that is not right. Kasi ikaw ba pinigilan ka ba namin na magsalita na bawalan mo yung tao? Hindi rin. Wala ka marinig sa amin na ganun na wag mo kaming pagbawalan. Ikaw nga, hindi ka namin pinagbabawalan, di ba? Pero Volter, ito, yung mga statements daw ng mga Duterte kamo damaging to the country, yung statement ni Nikki Cositeng, is it not also damaging to the country? I Former have no Senator Nikki idea. Cositeng, ay, hindi mo napanood yung sinabi ni former Senator Nikki Cositeng that she has seen BBM actually doing drugs? Oh, pero Pero- alam? Okay, wait. Hindi mo alam? Okay. Hindi mo alam, Volter? Wait. I will answer the question. Okay, wait. Okay, wait. Wait lang. Okay. I would just like to clarify, what are included in your freedoms. Okay? Yung panahon ni Duterte, ang mga salita nga ng mga makabayan bloc, ibagsak ang rehimeng Duterte. Ibagsak talaga. Wait. Ibagsak talaga. Okay. Walter, wait lang. Wait lang po. Wait lang, Walter. Okay. Ibagsak ang rehimeng Duterte. At Duterte resign and House Duterte, ganyan. They really want the pamute. Wait, tapos sinunod ko sa ibang bansa para siraan si Duterte. Correct. Wait, Ma'am wait Joey, lang, can I speak? Wait lang, Walter. This is very Okay po. Ngayon, kasi hindi mo naiintindihan tong part na to, Voltaire. Hindi mo naiintindihan yung iyong obligasyon na respetuhin ang basic rights ng kapwa mo Pilipino. Okay? Ngayon yung mga Pilipino ngayon, pagka they call for the resignation of BBM, they want BBM to resign because of drugs, ganyan. And then you call it destabilization. Hindi ko maintindihan why people like you are disrespectful of our basic human rights. Because that right that is included in our Bill of Rights is a basic human right. That's yung audio mo. Ma'am, can I speak now? Wait lang. Ma'am X, mute ka muna, Ma'am X. Yan, thank you. Ma'am, can I speak now? Okay, go. Hindi, wait lang So yun yung gusto kong ipunto dito. And I want you not to forget that. Ngayon, if you Okay do po. not agree with the people, like for example, yung mga nagsasabi na visit tong gobyerno ko, mag-resign na si Bibi, then you don't agree with them, but you cannot stop them. You cannot just say na parang, hindi kasi sinisira niyo yung NM, sinisira niyo yung ganyan, ganyan. You know, that's part of our freedom. That is protected by the Constitution. Anong sira yung sinasabi mo? Diba? So, I find it really weird that you're talking about that, but you do not understand our basic right. And you are just a simple person who is actually infringing my right. Diba? Human rights ba yun? Can I speak now? Ayun. Sige, go. Naintindihan ko ba yung sinabi ko? Yes, ma'am. Okay, thank you. Go. Okay. Di ba po, sinabi nyo na nag-protest yung Makabayan Bloc against Duterte during his time in office. Di ba po, nag-protest sila? And, noong 2016, Duterte is part or was part of the Makabayan Bloc and even assigned secretary to the Department of Agrarian, I think, na parang Duterte that time, What's the problem, Walter? Duterte is a communist. Kasi part siya ng Makabayan Bloc Party dati and even assigned... Anong problem, Walter? What's the problem? Is being a communist illegal? What's the issue? Go to the point! di ba hate nyo ang mga... Hate nyo, wait lang. Give you your minute. Wait lang. Mag-mute ka muna kasi maingay yung background mo. X, ikaw yun, X. Pamute muna ng background.
XXX ayaw naman makinig eh. So, anong problem? Go to the point. Voltaire. Is being a communist illegal? Yes, it's illegal and it's bad. Kasi unang-una, Voltaire, you are wrong. Again, you are misinformed. You are And why- wrong, you are misinformed. Being a diba, communist is not illegal. may statements sila Duterte na ayaw naman sa mga commies. I cannot allow this kind of misinformation, okay? Being a communist is not illegal. There is no law saying Are- that being a communist is illegal. Are you Please implying, inform yourself, okay? are you, wait, so meaning, are you implying na kung ang communists are not illegal, then are you implying na yung NPA is also not illegal dito sa Philippines? Mali. Putangina ka, babae. NDF is communist terrorist group. Kaya sila nagiging sila organization na tinutulis ay dahil sila ay terrorist, hindi dahil sila ay communist. Diyan sila. Yun yung reason kaya bad trip sa kanila ang gobyerno. Hindi dahil sa communist sila. Voltaire, communism sandali is a political ideology. Hindi yung illegal. So you could be socialist, you could be communist. Sabi ko, Voltaire, I think you are so misinformed. Pero okay na rin tinatanong mo yung mga ganyang klaseng bagay. Kasi, hopefully, maliwanagan ka. Kung nag-aaral ka at nagbabasa ka, later on in your life, maiintindihan mo kung anong ibig sabihin ng ideology. Okay? Being a communist is not illegal. Okay? Nagiging illegal ang gawain ng isang tao kapag yung ideology mo nag-e-employ ng violence. Okay? Then, Yung okay. NPA, yung CPP, NPA, NDF, kaya po yan, kinabadtripan ng madlang people, ng gobyerno, at kaya sila na-designate na terrorist group kasi nga meron silang mga activities related to terrorism and violence. Hindi dahil sa communist sila. Armed sila. Armed. Then bakit That's yun the key word. Armed. Ay, ma'am. Okay, then bakit nyo, Yung dalawang makabayan black. Wait Then lang. bakit- Wait lang, wait. Naintindihan Wala, mo ba, ma'am. Porter? Nakakulong na pa po yan. Nakakulong na po ba yung dalawang makabayan black? Hindi pa. Ay, hindi Okay. pa. Bakit hindi pa? Di ba? Kuha naman yun sila. Yung... May remedies pa sila ng XX. okay, XX ang ingay ng background mo. Hindi ko marinig. can I state Ano ka muna, mute ka na muna, X, tapos pag oras mo na ikaw, pagbibigyan Okay. ka ni Ma'am Joey. Mute ka lang muna ngayon, Wait. boss. Thank you. Is it okay if I can state my opinion here po? Depende kung yung opinion mo is based on correct information. Pero sige, you can try. Well, on my side, hindi po talaga ako fan ng commies. I adore, like, hindi po talaga ako fan ng mga commies. That's why I don't support Duterte kasi he was part of the Makabayan Bloc dati. Then, ayan na, sorry ha, hindi ko napatutuloy yung opinion mo. Okay? Kasi hindi Okay mo naman, po. nag-opinion ka, hindi mo naman naiintindihan ang idea ng pagiging komunista. Ang idea na, alam mo yon, sorry ha, pero hindi ko napapatuloy yung opinion mo. Okay? Being a communist per se is not illegal. Having a communist, knowing and understanding communism, or yung mga ibang mga tao na naniniwala sa values ng communism, it's not illegal. Okay? For example, in my case, I actually find value sa communist ideology. Yung fact that you distribute the wealth to the people based on their contribution and things like that. You know, there are some values in communism. Okay? In fact, yung communism, yung mas parang toned down na version niya, which is socialism, I am really more of that. So it has some communist values. Ang communism, meron yung mga values na magaganda. In fact, ang CPP, NPA, NDF, the reason why it got support from the masa, kasi meron talaga silang mga values na makatao.
Okay? Na talagang nagbibigay ng importansya sa ordinaryong manggagawang Pilipino. That is why they get the local support eh. And there's nothing wrong with that. Nagkamali ang CPP, NPA, NDF because they employed armed struggle, incorporated the armed struggle in whatever that they are fighting for. They resorted to violence, they resorted to arson, murder, and things like that in order to fight for their ideology. Yun yung mali doon. So ngayon, ikaw, I'm not a fan of communism. Paano ka magiging fan ng communism eh hindi mo naman naiintindihan ng communism? So please do say something about, can I state my opinion? I'm not a fan of communism. Hindi po, wait. Because you Okay. don't understand it. Okay. Diba? So, wag ka munang nagsasalita ng mga ganyan kung di mo naman alam yung mga ideology. Paano ko nga po masasabi kung di niyo naman po ako pinapasalita? Kasi Hindi. mali ka na. Mali ka na Eh, kasi ikaw po- agad. Hindi po. Bakit ka magsasalita? I Hindi mo understand naman how communism works. I No, understand. ganito, Volter. Volter, ganito, pipigilan muna kita, boss. Pag-aralan mo muna maigi yung communism. Kasi paano mo I maintindihan understand how it communism. works? Paano mo naintindihan how it works? Kung hindi mo nga binasa, Unang-una sa lahat, hindi mo pinag-aralan. Pag-aralan mo unang-una muna po sa kasi lahat. mali yung opinion mo, Brad. Sorry, Walter, yung opinion mo walang value because you did not study, you do not know anything, you do not know the ideological foundation of communism. For you to state your opinion about communism has no value to us. So ba't ka pa namin pakikinggan? Gumawa ka na lang ng sarili mong live. Pagkatapos dun mo state kung gaano ka kabati. Yes. Ganon. Okay, so sorry, Walter. Bibigyan ko pa Ganito kasi, last statement lang para sa'yo, Volter, no? Ganito kasi, no? Kung talagang masama yung pagiging communist, dapat illegal yan dito sa bansa. Dapat mo yung mismong gobyerno natin, yung mga mambabatas natin, naglabas na ng batas na ayaw ng communism dito sa bawal ang komunista dito sa Pilipinas. Yung anti-subversive. Yung subversive. Ano Yes. yun? Edward Snowden, sino yung may background noise? Pa-mute muna pagka hindi pa tayo magsalita. Ang tawag dito, sorry, Volter, no? Umalis na tuloy sa XXX. Sa kanya ko na binibigay yung microphone eh. Ayan. Si Calio, di ba, tawag dito, kriminal dahil communist siya. Communist si Calyodi. But si Calyodi is scot-free, di ba? Because it is right to believe in that. Ngayon, nakatakbo pa nga ang presidente. Because it is his freedom to believe in communism, di ba? Pero magkakaroon tayo ng problema kay Calyodi. Pag si Calyodi, humawak na ng baril, nag-armed struggle na siya, di ba? Nag-employ na siya ng violence, doon tayo magkakaroon ng problema kay Calyodi. Ganun yan. Okay, well anyway, si Ryan De Venture meron gustong sabihin. Go. Hello, Miss Joey, good evening, no? Actually, ano lang ako dito sa comment, no? Utang na loob, no? Kung aakyat kayo dito, mag-ready kayo, mag-aral kayo. Para at least hindi kayo napapahiya. No, alamin niyo yung kung may pinaglalaban kayo, no. Siguraduhin yung tama yung information kasi sayang yung oras eh. Yun lang. Wait lang. Ang problem naman po kasi tuwing may sumasali po dito sa live and then nagsistate sila ng opinion, hindi niyo naman po binibigyan ng time. Like, kagaya kanina, nagsasalita lang po kayo all the way. Like, wala akong karapatan or wala akong time magsalita kung ano yung... Wala na talaga. Wala na po. Diba? Hindi na kita bibigyan kasi pa. po, When you stated that you are not fan of communism, ba't pa ka namin pakikinggan hindi mo naman alam yung ibig sabihin ng communism? I'm so sorry, but your opinion does not deserve any respect. Kasi your opinion is based on misinformation. okay, how is opinion? Tatablayin talaga namin. Well, yung opinion is mo. never objective naman eh. Opinion is subjective. Yeah. At kaya ang sinasabi namin dito, yung opinion mo, ang bias namin dito is yung opinion na calibrated. Yung opinion mo hindi calibrated. Yeah, that's our bias. Ikaw na din nagsabi, hindi lahat ng opinion tama at totoo. Ganon. So yun yung ano namin, yun yung bias namin dito. Hindi kami tumatanggap dito ng opinion na hindi na pinag-aralan.
Oh, I'm so sorry. Okay. Hindi ko talaga i-share sa I will class. leave. I will leave this Halimbawa, live Bolter. kasi Halimbawa, unang-una Bolter, sa bigyan lahat. kita na example para sa akin. Okay. Halimbawa ako. No. Ito Wait. lang, malit na, I isang will leave sentence this lang, live Bolter. kasi unang-una po sa lahat, Wait, wala Voltaire. akong time Palagi magsalita. ang sinasabi mo. And Ano this is not Wait, Bolter. leading anywhere eh. Voltaire, Bolter, this is halimbawa, not leading halimbawa, anywhere. Bolter, ganito. Bigyan kita na example. Ako, Bolter, hindi mo maririnig sa akin yon na masama ang opinion ko sa communism. Masama ang opinion ko doon sa armed struggle ng communism, yung NPA, pero hindi ko masasabi yun kasi hindi ko buong napag-aralan yung communism ideology. Hindi talaga. So hindi ko talaga masasabi na masama yung communism, hindi ako ganun magsalita. Hindi ako pwedeng magganon kasi hindi ko napag-aralan. Ganun ka rin dapat. No? Pero pagdating dun sa armed struggle, mayroon tayong masasabi dun kasi nakikita natin yung ebidensya. Naging terorista nga sila eh. So, yun lang, ganun lang sana tayo. No? Hanggat makakapagbuo ka ng tamang opinion pag napag-aralan mo ng tama. Pag buo ang alam mo. You cannot force me to respect an opinion that is based on idiocy. So, Correct. not all opinion deserves Wow. respect. Yeah, kung tatanga-tanga, hindi ko re-respeto yan. Ang tanga eh. Hindi ko re-respeto opinion bobo. Natawag dito, si Edward Snowden, meron kang gustong i-share? Okay, I will now leave kasi po may Okay, gagawin bye-bye. po. Thank you, Bye. bye. Thank you. By the way, may Hindi, question ako, Bolter. last question. Makinig ka muna sa sasabihin ko. This is not political, okay? This is not a political question. I just want to end this with, please vote for the right people, si Bam, Chel, at syempre si Kiko Pangilinan yung No, 2025. that's not Lenny allowed. Robredo That's po. Let's wrong. vote That's everyone. wrong. Let us Walter, not that's vote. wrong. Hindi pa election, Walter. Bye. Hindi pa election, Walter. Hindi pa election. Makakasuhan ka niyan. Please, sana Makakasuhan ka please, niyan, sana Walter. ma-educate tayo mga Makakasuhan Please, ka niyan, sana po. Walter. We would not let you do that. Makakasuhan ka niyan, makakasuhan din ng live. Do you understand? Bawal pa mangampanya. Can I just say, Miss Joey, but this is very quick. I mean, like these people would Sorry, Chibi ha. Last point lang before ko ibigay yung floor sa'yo. Ganito ang kabobo, Voltaire. Sasabihin mo, this is not a political question, pero please vote for the right people and vote for blah, 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 blah. Gaano ka kabobo? Gusto mo ire-respeto namin yung ganyang klaseng opinion na hindi alam i-differentiate ang mga bagay na political sa non-political. Napakatanga mo, Voltaire. Okay? So please, huwag kang mag-asta-asta na parang as if yung opinion mo is something that we should respect. Diba? Sobrang bobo. Hindi ko nire-respeto yung ganyang kabobong opinion. You're not doing any favor to Chel, to Bam, and to Kiko. Kung ikaw magpo-promote sa kanila, tangkina, lalo silang walang makukuhang boto. Okay? Go Chibi. Sorry. no, na-mention mo na, ayun nga, I mean, if your agenda was to garner support for these people, tapos yung arguments mo is flawed as fuck. Please, parang mag-isip kayo how you want to influence people. The best way to influence people is to engage in fruitful discussions. So, yun lang. I think you failed greatly or miserably on that part. Bye. Thank you. Zero, meron lang background noise. Please, yung mga aakyat ha, naiirita talaga ako sa background noise. Pet peeve ko talaga. Sorry. Alam ko may background noise ako kasi nasa coffee shop ako. Pero, Huwag yun sa bayan. but I am the host. I have the power. Ma'am Joey, nawawala yung boses mo pag may naka-open mic tapos hindi pa nila time magsalita. So, nawawala yung audio mo pag Kaya sana, pag time nyo na, naka-off mic lahat, tapos yung pagsasalitain lang ni Ma'am Joey muna ang naka-open mic. Thank you. Thank you sa reminder pala. Ayan. Edward Snowden, meron kang gustong sabihin? Doon po sa sinabi ni Bolter na kung hindi siya sangayon sa sa communist, di ba po ang China at Russia isang maunlad na communist na bansa? Nawala tuloy ako. Oo. Well, actually, mas mas socialist sila eh.
Yeah, but they have some communist values and it actually made their country very very prosperous. In fact, 'di ba? China is proving that, their structure, their ideology is the key to success. They are the only country who lifted the poor people from poverty ng ganun karami in span at ganun kabilis. Diba? No other industrialized country of Western ideals ang nakagawa ng ganun. Sobrang bilis ng pag-rise. Oo, diba? So, kung ideology ang pagbabasihan natin, kaninong ideology yung talagang nakapag-deliver na lift nila sa kahirapan ang kanilang mga mamamayan? China. They found the perfect recipe. It worked. Yeah, it doesn't mean that it's gonna work for us. Yeah. But the thing is, they were able to do it. Diba? Ayun lang. So, good point, Edward. Ayun. Meron ka pa gusto idagdag, Edward Snowden? Wala na po, ma'am. Mamaya na lang po ako mag-comment ulit. Pasensya na, medyo kasi natagalan kaya parang nawala yung Napanis yung comment mo. Oo. Hindi, para hindi mapanis yung comment ninyo. Kung kunwari kahit matagal niya nang nasabi, pwede mong i-note yung point niya, tapos pwede kang mag-react doon. So yung pwede mong sabihin na, ang gusto ko lang pong mag-react doon sa sinabi ni tungkol sa ganito. So para hindi mapanis yung idea mo. Ayan. So yun, papakinggan pa rin naman namin yun. Ayun. O sige, anyway, Burning Lester, hello. Hi, Miss Joey. Good evening. It's been a while. It's been a while. So, I have 2 points. Tungkol din ito kay Voltaire kasi umalis ako kanina. So, yung unang point niya kanina is yung masisira daw ang international image dahil binabash ang presidente. The fuck? Kasi alam niyo yung bakit mo iisipin yung sasabihin ng international community kung yung internal political na nangyayari ay hindi maayos. Kumbaga, like ito nga, ang dami-daming sinasabi na ginagawa ng presidente natin, from corruption to the use of legal substance. Dapat mas importante sa inyo yun, lalo na kayong mga liberal, dapat mas importante sa inyo na tinatalakay yung mga ganyang issues. Bakit? Kasi tayo yung number 1 affected, not the foreigners, not the international community. Tayo yung unang affected dyan. Kaya instead of focusing on what the whites, the westerns saying about us, isipin mo kung ano yung mas ikakaunlad natin at kung ano yung mas ikakaayos noong foundation natin. Yes. Alam mo yan yung problema sa mga yan ang problema sa mga liberal, sa mga pink, sa mga xenophobic. Masyado silang very subjective when it comes to their ideologies na ay hindi, ito lang yung ipaglalaban namin kasi ito lang yung pinaglalaban ng leader namin. Ganun sila mag-isip selective sila. Like ito. Well, sila. Yes, selective sila. These people cannot separate the political personality to policies. Yes. Diba? Very much. Kasi yung mga di ba binoto niyo yan? Binigyan, binoto ko yan. Kasi yung policy niya, parehas ng policy na gusto ko. Kaya pag hindi na ginawa niya, yung policy na gusto ko, ayaw ko na dyan. Diba? Actually, alam mo, dyan ako nawawalan ng respeto, Miss Joey, sa mga camping and sa mga liberals. Kasi, tignan mo nung panahon ng kampanya, I voted for BBM. I supported BBM kasi yung policy niya align sa sa ideology ko. Pero ngayon na presidente na siya, ibang-iba na. Like total shift. Oo. Kaya ngayon as a voter, as a citizen, kino-call out ko yung mga maling ginagawa ni BBM. Kasi hindi mo dapat siya i-patronize. 'Di ba? Dapat policy based ka pa rin kahit na nasa tayo, world of political personality game, ganyan. Ang mali kasi sa mga pink is ganito sila like ngayon, hindi naman nila kino-call out si BBM sa mga ginagawa niya ngayon. 'Di ba yung mga nila, yung mga rabid pronouncements nila dati, wala na ngayon. Even sa Pogo, tignan mo na lang yung mga sinishare and yung mga whistle blows ni Miss Sass.
about sa sa Pogo na nangyayari, hindi naman sila nagvo-voice out sa mas deeper level ng problema natin when it comes to Pogo. Nandoon lang sila sa kung ano yung minamouthpiece ni Risa Ontiveros. Ganon sila ka-shallow Oo. Which na reminds na me, supporter. Burning Lester. I would just like to point out, kasi yung iba parang, grabe ka naman Miss Joey, pinapahiya mo naman yung kausap mo, kineme-kineme, yung mga ganon. Kagaya nung pang-real talk ko kay Voltaire. You know, I really have to do that. Kasi yung mga tao na nagsasalita about politics who do not really know about the concepts in political thought, who do not really know the system, who do not really know the issues, at magsasalita lang ng kung ano-ano as if alam nila kung paano nag-work ang gobyerno at ang politika. Yung ang dami-dami nilang opinion, pero hindi naman talaga nila alam yung mga bagay na katulad na ganyan. I want them to think twice whenever they want to speak about politics. Sorry, I really have to do some real talking here kasi ang dami-daming opinion pagkatapos parang, ba't naiintindihan mo ba yung government structure? Naiintindihan mo ba yung mga political concepts? Ganyan. I'm really sorry, Voltaire, wala akong personal na galit sa'yo or whatnot. But people like you must understand that if you do not know anything. So that's why people like you should think twice kapag ka magsasalita kayo about politics. Magpupwersa kayong mag-aral muna bago kayo makipagbardagulan sa TikTok tungkol sa politika. Babalik kayo ng prepared. Oo, babalik kayo ng prepared. Gusto ko lang sekundahan yung sinabi ni Lester na yung bago tayo tingnan yung yung image natin sa ibang bansa, check muna natin kung ano yung totoong nangyayari dito. It is one thing na ginawa ng China na wala silang pakialam kung ang tingin sa kanila low quality ang made in China. As long as yun yung nakikita nilang the best sa country nila. So kinuntinyo lang nila ng kinuntinyo hanggang they are one of the most powerful countries na lumalaban, kumukumpetensya na sa US. And now US is actually getting their services. Diba? So sa kakaisip mo, dapat unahin mo muna. It doesn't matter kung anong tingin sa iyo ng external audience mo. Ang importante, yun ba ang makakabuti muna sa mga Pilipino? Yes. Tama po, tama. Gusto ko lang i-supplement or i-highlight yung sinabi ni Miss Joey, yung about doon sa mga supporters or yung mga pink na yung ang hilig nilang mag-call out pero wala silang hindi sila politically matured. Like for example, yung mga nagsasabi na, sana ganito din tayo sa ibang bansa na very developed, ganyan. Pero hindi naman nila alam yung system na nagra-run doon sa bansa na yon. Like yung mga, naiintindihan yung purpose of government ng China at saka yung mga governmental policies nila kaya na-lift nila yung kanilang mga tao from poverty. Diba? You don't know anything about China, so stop hating on China. You cannot be half as good as China. Diba? Tama. Like for example, Miss Joey, yung success ng Singapore. Di ba yung mga tao very amazed sila, yung mga Filipino very amazed sila sa success ng Singapore, pero hindi naman nila alam kung ano yung structure behind that success. Di ba? Kasi yung mga nila, yung mga learnings nila or studies na ginagawa nila when it comes to political affairs and government affairs, hindi ganun kalalim. Nakafocus lang sila doon sa personality based na na politics. So kaya you cannot argue with them with substance talaga. Saka dagdagan ko lang, Ma'am Joey, no? Yung sinasabi mo, Burning Lester, no, tama yun. Kami kasi mga DDS, ako ay mga DDS, no. So Pilipino pa rin kami, no. So ang imahe mo sa amin nung umpisa, yun ang pagtingin namin, pareho tayo ng gusto mangyari pagdating sa pagiging leader ng bansa. Yun ang hinahanap namin, di ba? So may image ka, meron kaming projected image mo, yun ang inaasahan naming maging image mo, no. So sana bago mo isipin yung image natin sa ibang bansa, inisip mo muna sana yung image namin na nagbago ka kasi sa amin. So ibalik mo sa dati, di ba? Hindi natin kailangan isipin yung image natin sa ibang bansa. Ayusin muna natin yung image mo dito sa Pilipinas at sa mga Pilipino. Kami Pilipino rin kami. Sana isipin ng DCM kung ano yung image na sa 31 million na buko sa kanila. Oo, di ba? Di ba? Pilipino rin kami. So isipin mo naman kami, di ba? Magkasundo naman tayo.
Tsaka kung inisip ni Duterte yung image natin sa ibang bansa, hindi natin mababalik yung streets sa kamay ng mga ng mga law-abiding citizen. Kasi sa ibang bansa sirang-sira na tayo na pumapatay JK. Pero pinagpatuloy pa rin ni Duterte because yun yung makakabuti sa atin. Miss Joey? Hindi lang gagawa ng safety and security natin, hindi naman sila mag-aasikaso. Tayo din. True. Ayan. Anyway, Mr. 101 Mike, the last moment is with you because uuwi na kami. Napahaba pa po. Siya na namin. Hello po, good evening. Hello, Mr. 101 Mike. Sa tingin nyo po, kahit alam ko na mukhang alam ko na yung isasagot, sa tingin nyo, matatapos kaya ni PBM yung termino niya as president? No. And kung yun po yung sagot, why po? Ako, ganito tayo. Sige. Real talk tayo sa sitwasyon. BBM is in power. All the resources is with BBM. So he would be in the best position to perpetuate himself to power. Okay? Am I happy with the BBM administration? Definitely not. Do I want BBM to resign? Definitely yes. Yes. Will he finish his term? I am not so sure. I am praying for a miracle, Mr. 101. Because I really think that the government of BBM, if it will last until 2028, kawawa na ang kaba ng bayan. Oo nga. Kawawa na ang kaba ng bayan. Ngayon, ako, ang advocacy ko is really to get as many Filipinos to be informed, to improve our national consciousness when it comes to politics. Para, pag nagsasalita ka about politics, hindi lang yung mga superficial. Hindi naman, hindi, parang, yung mga galit kay Marcos, parang, yung mga bitter lang yan, yung mga I want the conversation about politics to be more than that. Hindi lang to flavor, okay? Hindi naman kami sobrang bitter. Diba? Okay? Now, I also want our people to have a national consciousness that when they are going to do something drastic, it must be consensus. I do not want another 1986 revolution. What happened to that? Dahil hindi naman talaga alam ng mga nag-participate doon kung ano yung gagawin nila doon. Anong nangyari? All of a sudden, they elected, they installed a president who doesn't know to run the country. Diba? I do not want that kind of thing. So parang sa akin, kung meron tayong gagawin, kung meron tayong drastic na gagawin, the first step really is to onboard everyone, to educate everyone, so that we will know what we want. And alam mo, Mr. Mike 101, Mr. 101, I think if we are able to educate everyone of the real change that we want to impose in our country, the people will naturally know what to do. So, I'd rather focus on our responsibility. And ako natutuwa talaga ako kasi yung mga regular ko na nakikinig sa live ko, they are starting to be content creators also. Gumawa na sila ng mga page. Yung TikTok barkada namin dito, yung TikTok circle namin, mga listeners lang rin naman namin yung ibang yung mga content creator. Tapos eventually, they created their own platform, nagla-live na rin sila mag-isa, nagdi-discuss sila, nagdi-become agent of information. And if mag-snowball tayo dito, and all of you, we're going to support each other, educate the public, elevate the discussion on politics, that I think we will be on the right track. And I think that will keep me praying on miracle that I want to happen for our family. So, yun. And also, ayoko din yung parang ini-echo lang yung sinasabi ko ng mga nanonood. Dapat, I am really happy pag nakakakita ko ng mga nanonood lang sa akin dati, sa amin dati, na nakaka-create na sila ng sarili nila ng mga sobrang gaganda. At saka sobrang gaganda na ng mga points nila na sila mismo ang gumawa. Yung sila mismo ang nakakaisip. So parang, hopefully mas maraming minds ang mas magagaling, mas may alam, mas maraming opinion na sobrang quality ang magagawa. At yun yung gusto natin. Correct.
that is the reason kaya hindi ako nagka-copyright ng mga nag-upload sa akin eh. Yung mga nag-upload ng content ko. Kasi I know I am being, my contents are being suppressed. So that's why I do not really copyright. If they're going to earn from my content, so be it, walang problema. Yumaman din kayo. Diba? Mas yumaman din. Mayaman na. Mayaman na tayo. Tawag dito, pagkakaralan niyo rin yung mga sa monetization, through the monetization platforms ng Facebook and YouTube. Walang problema doon. I mean, hindi ko magdadamot yan kasi hindi ako greedy. Gano'n. Hindi lang ako greedy na parang, hindi yung content ko, dapat ako lang makikinabay. Because after all, the reason why I am doing this is because I really want us to have a stronger and more intelligent public consciousness. So, alam mo, Mr. 101 Mike, yung question mo, ang hirap sagutin, matatapos ba niya o hindi? It really depends on us. Yes. Kung magigising pa tayo, putang na, hindi nga tayo magising-gising sa FOA. Diba? Yes. Diba, parang, alam mo, Mr. Mike 101, ako, several times na rin akong naiyak sa galit. At naiiyak rin ako sa frustration kung bakit hindi tayo nagre-revolution dyan sa MOO. Bakit hindi tayo nagre-revolution dyan sa Amerikano, sa EDCA. Kasi grabe yung at stake na dyan yung mga next generation Filipinos eh. Pero hindi kasi naiintindihan ng mga tao. But what I'm going to tell you is that even if ganito yung sitwasyon, I'd rather die trying. Kasi yun yung kaya kong gawin. Yun yung kaya kong gawin. And I think if we're going to keep the same mindset, we can really change the Philippines. It may not happen within our lifetime. It may not happen within, maybe in the next 30 years or whatnot. But if we're going to plant a seed, that seed is bound to grow. So, for me, it's worth gambling. It's worth risking na gagawin ko na lang yan, yung mga kaya kong gawin. Paakasin yung level ng diskurso pagdating sa politika. I'd rather die trying than not doing anything at all. Ang galing. Very well said, Miss Joey. Very nice. Miss Joey, may question lang po ako. You don't have to answer this. I just hope na matouch sana mamaya dun sa discussion nyo kung mag-live kayo. You guys probably have heard the news of what's going on in the Middle East with US sending warships now to the Middle East. Tawag dito, medyo nakaka-bother yun sa akin kasi like in the comments there, like we're witnessing, World War III here on social media platforms. And I wonder like what are your thoughts? Feeling ko like how would that affect yung local politics natin? Feeling ko yung praning self ko that would be used for this bangag admin to declare martial law and all, and then all of a sudden we'd find ourselves in a war in World War III na hindi nga dapat tayo kasali. So that's just a question I want to pose to the group now. Sana matouch later kung may chance. Yeah. Well, ang question? Ang question is, you're worried? I am worried too. Diba? Nakakaloka yung JB, nagbibili na ako ng mga solar-powered battery storage. Bumibili na ako ng, alam mo yung mga biscuit na may 40 years expiration. Diba? At saka parang sobrang bilis ng mga escalations ngayon. And you can tell that, halimbawa, if you observe in local politics, diba parang just, I don't know, was it last week or this week, parang meron another visit na naman from US. So I don't know. Parang ano ba yun? Parang merong statement of support na naman from US. So hindi ko alam kung merong inaano dito, niluluto yung admin to, I don't know, parang meron bang alam yung mga world leaders na hindi natin alam kung ano. So are we really entering World War III? I don't know. Siguro magandang I'm just posting that question to you guys. Sana ma-bring up kaya ask ko. Ayan, si Zero pala, hindi pa nagsalita,
0? 0-0. O sige, 0. Huwag ka na magsalita ha. Mag-e-end live na ako. Mag-e-end live na. Thank you very much, Burning Lester, for 101 Mike. Ayan, mag-e-end live na ako. Maraming salamat. At Miss pinag-iisap Joey. nyo ang live na tunog banyo. Mabuhay ang mga estudyante ng mga taong ito. Kami yon mga estudyante, kami nila Ma'am Joey. Yes. Nila Ma'am Miss Sa Joey, may at ni sasabihin Coco ako. Locoy. Sige, go Burning Lester, go. This is fearless, pero feeling ko may lalabas na clip na naka-pink at hindi naka-white shirt si alam mo na. Ano, Si may lalabas na? Feeling ko may lalabas na clip na naka-pink long sleeve si Vangag. Yes. Then, listeners, Sige ka na po, Burning Lester. Huwag mong pangunahan. Yung pangunahan, Burning Lester. Sino ka lang? Masyado. Ang marami na lang, Burning Lester. Ayan. Di matuloy. Wala, baka biglang magdilaw. Magsuot ng dilaw. Di ba, alam mo na. Oo, siya. O sige na, mag-end live na ako. Ingat kayong tatlo. Mag-iingat kayong tatlo. Ingat kayo lagi. God bless. Okay. bye. God bless.